patriotism do eh. Paano napasok kaya nga tayo, patriotism doon, Attorney Sa? Ay, mali ka doon, Benar. Kasi pag sinabi mong patriotism, mahal mo ang bayan mo, makabayan ka. Kaya nga tayo nagkakaganito kasi mahal natin ang bayan natin, ayaw nating mapawariwara ang bayan natin sa pamamagitan ng mga maling pamamahala ng mga inilahalal at nilukluk ng bayan. So, ayun guys, supalpal dito si Abalos-Los, ang lupit bumanat ni Atty. Sal Panilo. Tingnan mo naman, tumatawag pa siya ng patriotism. Siya naman ang naninira ng mga reputasyon. So, siya yung maling-mali dito guys. So, pakinggan natin yung mga buong detalye na mga pasaring ni Atty. Sal Panilo. Panawagan itong magipagtulungan ng mga abogado sa pamahalaan para kumbinsihin na ipasurrender sa mga otoridad si Pastor Apollo C. Quiboloy. Hirit ni dating Presidential Legal Counsel Atty. Sal Panelo, deserve ng Administrasyong Marcos ang mga pagkondena sa kanila ng taong bayan. Si Sara Santos magbabalita. Kasi nga kayo lumikha ng inyong mga kamalian. Kaya you deserve the rebuke that you're getting from the public and from this program. Ganito binira ni Atty. Salvador Panelo si Benhur Abalos ng Department of the Interior and Local Government o DILG matapos himukin ng kalihim na makipagtulungan siya sa gobyerno kasama ang iba pang mga abogado tulad ni na Atty. Harry Roque at Atty. Ferdinand Topacio. Matulungan na lang tayo. Siguro mas makakatulong sila at binabalik ko ang tanong sa kanila. Kila Harry Roque, Atty. Panelo, kila Topacio, dapat tumulong na lang kayo. Siguro mas makakatulong kayo kung i-advise nyo si Pastor na sumuko na lang. I'm just appealing to your patriotism here. Ang panawagan ni Abalos ay may kaugnayan sa 10 milyong pisong patong sa ulo ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC dahil na rin sa mga imbentong akusasyon na ipinupukol sa kanya. Pinaliwanag naman ni Atty. Panelo ang kanyang naging tugon kay Abalos. Bakit ko sinabing kayo lumikha niyan? Mulat sa ball, hindi nyo binigyan ng pantay na pagtrato, hindi nyo po kinilala at inobserba ang mga karapatang pangtao, karapatan ng mga akusado na itinatakda ng saligang batas. Sabi pa ni So, ayun. Tama nga si Atty. Sal Panilo, di ba? Nanawagan pa kayo ng patriotism. Nanawagan pa kayo na magtulungan. Kayo mismo hindi sumusunod sa batas. Di ba? Atty. Panelo, ito rin ang ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. kila dating Bucor Chief Gerald Bantag, dating Congressman Arnie Teves at kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. Hindi ako magkakamali, o hindi ako magtataka rather, na itong si Alice Guo, kahit may warrant o banes na inisyo, baka hindi na rin ito sumuko. Kasi natatakot na na wala siyang kasiguruhan. Natatanggapin niya ang pantay-pantay na pagtingin ng batas. Yan. Kaya kayong lumikha ng sarili niyong kagulumihanan. Dahil dito, nilinaw din ni Atty. Panelo kung bakit hindi nakatakataka na ayaw sumuko ng butihing pastor dahil tila ang administrasyon din ang dahilan kung bakit humantong sa ganito ang naturang issue. May suhol pa kayo. Di lalong pati mga kriminal hahanapin siya. Kaya nanganganib talaga buhay niya. Kaya hindi po katakataka at nauunawaan natin kung bakit ayaw niyang sumuko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Attorney Sal, yung panawagan na nananawagan sa yung pagiging makabayan patriotism, yung ba ito tumalab po sa inyo? Yung panawagan ni Secretary Abalos? Una, Benar, tawag sa akin ito Tito Sal. Kasi ako'y malapit niya sa kanyang ama. In fact, malapit ako sa pamilya. Pero, alam mo, hindi po pwede hindi tayo magsalita pag medyo, pag hindi lang, medyo pag mali. Talagang mali. Unang-una, Benhur, Sec Benhur. Susunod, wag mo akong isasama dyan sa dalawang abogadong binanggit mo, ha? Ayaw ko dyan sa dalawang yan. Mahilig yan sa publisidad. Pangalawa, uulitin ko yung sinabi ko.
Naunawaan ko kung bakit yung mga hinahanap nyo ayaw sumuko sa inyo. Kasi nga, talagang sinira nyo ang mga reputasyon nila. Inilarawan nyo sa publiko na sila'y may mga kasalanan. Hindi nyo sila binigyan ng kanilang mga karapatan na itinatakda ng saligang batas. So, natural, kung kayo naman ay nasa kanilang lugar, ganun din ang gagawin nyo. Kayo lumika. Kayong tatlo. Tama nga naman si Atty. Sal, no? Baliktarin yung sitwasyon kung magpapahuli ba kayo. Diba? Ano yung tatlo? PNP, DOJ, DILG. Kaya nga nananawagan ako kay Presidente Marcos Jr. Sir, Mr. President, you're being dragged by these three entities. Nasisira kayo dito. Kaya tuloy, kayo ang sinisisi. Ang lahat na sisi ng tao, binubuntun sa inyo. Kasi kayo ang commander-in-chief Hindi sinusunod. Ang gaganda ng mga patakaran nyo. Pagdating sa baba, wala. At talagang tatamaan kayo. Yun. Tsaka, patriotism do paano napasok kaya nga tayo, patriotism doon, Attorney Sal? Mali ka doon, Bernard. Kasi pag sinabi mong patriotism, mahal mo ang bayan mo, makabayan ka. Kaya nga tayo nagkakaganito kasi mahal natin ang bayan natin, ayaw nating mapawariwara ang bayan natin sa pamamagitan ng mga maling pamamahala ng mga inilahalal at niluklok ng bayan. Kayo ang hindi nagmamahal sa bayan. Dahil paulit-ulit yung nilalabag So, ayun. Tama po si Atty. Sal. Kayo ang hindi nagmamahal sa ating bayan dahil kung tingnan nyo naman, paulit-ulit nyo nang nilalabag ang ating batas. So, ayan. Marami na nagre-reklamo. Marami nang sasabing, resign, resign, resign. O, ano pa? I will get back to you by saying, I call on your patriotism, Secretary Benhart, to do what your mandate under the law is, and that is to give justice to everyone. Sabi dito ni Nena sa ating live stream, tama kayo, Attorney Sal. Abogado pa naman daw si Secretary Abalos. Alam niyo yung sinasaad ng konstitusyon. Pero alam mo, ano yan? Kasama yan sana Tatakbo yata ang senador to